Nagsimula ang palabas sa pamamagitan ng pagpapakita ng masayang pamilya ni Kevin. Ang kanyang asawa ay si Julie at ang kanyang anak ay si Andy. Nagpaplano silang magbakasyon sa Caribbean. Ayon sa balita ng panahon, ang panahon para sa buong susunod na linggo ay magiging maaliwalas. Bago umalis sinabi ni Andy na ang kanyang kaibigan na 6 na taong gulang pa lamang ay pinayagang sumakay ng jet ski mag-isa ng kanyang ama. Kaya humingi siya ng pahintulot sa kanyang ama na payag ang gawin din ito. Noong naghahanda silang umalis, isang kapitbahay na nagngangalang Lucas ay lumapit at tinanong si Kevin para tumulong sa pag-aayos ng kanyang lawnmower na nasira. Sa katunayan ay alam ni Lucas kung paano ayusin ito, ngunit siya ay masyadong matanda upang gawin ito ng mag-isa. Si Kevin na nagmamadali sa oras, ay napilitang tumanggi na tumulong. Bago umalis sinabi ni Lucas kay Kevin na ang Caribbean kahit ano ay maaaring gawin kung siya ay may pera. Pagkatapos ay lumipad si Kevin at ang kanyang pamilya sa Caribbean. Pagdating nila si Kevin ay agad na nag-book ng isang kwarto sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tip sa receptionist upang siya ay mabigyan ng pinakamagandang silid. Sa susunod na araw, si Kevin na gusto matupad ang pangarap ng kanyang anak ay napunta sa isang jet ski rental place. Ngunit sa kasamaang palad ay wala ng jet skis na natitira dahil lahat sila ay narentahan. Kaya si Kevin ay iminungkahi na magrente ng isang bangka na pagmamayari ng isang lokal na residente. Agad siyang pumunta sa daungan at pumili ng isa sa mga bangka na may pinakamurang presyo. Ang popahan ay hiniling sa kanya na magbayad ng $200 sa loob ng 3 oras. Ibinigay ni Kevin ang kanyang lisensya sa pagmamaneho sa may-ari ng bangka bilang collateral. Ngunit hindi ito kailangan ng may-ari ng bangka dahil kapag nawala o nanakaw ang bangka ay makakakuha siya ng kabayaran mula sa insurance company. Sa wakas ay sumakay na sila at mukhang masayang-masaya si Andy. Kahit hindi siya marunong sumakay ng jet ski masaya pa rin siya dahil makakasama niya sa bangka ang kanyang ama at ina. Wala silang nakitang mas mabilis na bangka at nakikita na gustong ipakita ni Kevin na mabilis din ang bangkang nirentahan niya. Kaya agad niyang sinubukang pumunta ng buong bilis, nang mapagtantong napakalayo na nila sa dalampasigan ay iminungkahi ni Julie ang asawa na bumalik na. Ngunit nang babalik na sila doon nakita ni Andy ang isang isla at nakiusap sa kanyang ama at ina na pumunta doon. Noong una ay nakaramdam si Julie ng pag-aatubili, ngunit dahil sa patuloy na pagpupumilit ng kanyang anak ay sa wakas ay pinayagan niya ito. Pagdating nila roon, naglakad-lakad sina Kevin at Andy sa isla. Maya-maya ay tanghalian na, kaya plano nilang bumalik sa hotel. Ngunit noong gusto na nilang umalis ay nabigo ang kanilang bangka na ma-start, kahit na ilang beses na itong sinubukan ni Kevin. Si Kevin na nagtatrabaho bilang doktor ay walang ideya tungkol sa mga makina. Kaya ang tanging magagawa niya ay patuloy na subukan paandarin ang makina. Ngunit kahit na hanggang gabi ay nawalan ng saysay ang kanyang pagsisikap. Kinabukasan ay mukhang mahina at walang magawa si Andy na nagugutom, habang si Kevin ay patuloy na sinusuri ang bangka at patuloy na sumusubok. Ngunit wala pa ring resulta, lalo silang naging desperado dahil walang pagkain o sariwang tubig na maiinom. Si Andy na nauuhaw at nagugutom ay hinimok ng kanyang ama na magpatuloy. Hindi nagtagal ay may nakita silang barko sa di kalayuan. Sinubukan nilang sumigaw para sa tulong, ngunit sa kasamaang palad ay hindi sila nakita ng mga tao sa barko. Sobrang sama ng loob nila at napilitan silang magpalipos ng gabing muli sa isla. Nang gabing iyon ay humingi ng tawad si Julie kay Kevin. Dahil medyo naging magaspang ito sa kanya, nang marinig nito na humingi din ng tawad si Kevin sa naging dahilan ng insidenting ito at nangako na hindi siya papayag na matay ang kanyang asawa at anak sa isla. Kinaumagahan pagkagising nila natagpuan nila ang tintig ng puso ng kanilang anak na nagsisimula ng hangina. Si Julie ay nalungkot at hiniling sa kanyang asawa na agad na gumawa ng isang bagay upang makaalis sila sa isla. Sa desperasyon sa wakas ay nagpasya silang umalis sa isla. Sinubukan ni Kevin ang buong lakas na magsagwan ng bangka. Ngunit nawala ang lahat ng lakas niya at nawala ng malay. Pagkagising niya ay natagpuan ni Kevin ang bangka na bumalik sa isla. Siyempre ito ang nagpapahina sa kanya at halos mawalan ng pag-asa. Ngunit hindi nagtagal ay may nakita silang barko malapit sa isla. Ngunit muli ay hindi sila nakita ng mga tao sa barko. Dahil sa sinag ng araw ay nagpapahina kay Kevin at tuluyang nahimatay. Sa kabutihang palad ilang sandali pa ay dumating ang mangingisdang nagngangalang Miguel na nagkataong dumaan doon. Bago sila iniligtas ni Miguel sinabing handa siyang tulungan ang mga ito. Ngunit humingi siya ng $1,000,000 bilang kapalit. Nang marinig ito ni Kevin na isang doktor lamang ay nabigla. Dahil mayroon lamang siyang savings na $40,000 at hindi niya kayang ibigay ang kahilingan ni Miguel. Iminungkahi ni Miguel na humiram si Kevin ng pera sa kanyang mayayamang kaibigan. Si Kevin na walang pagpipilian ay sa wakas ay pumayag sa mungkahi. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos ay sinaktan ni Miguel si Kevin hanggang sa siya ay nawalan ng malay.
Nang magising ay natagpuan ni Kevin ang kanyang sarili na nakasakay na sa bangka ni Miguel kung saan siya ay nakatali at dinala sa lungsod upang kolektahin ang $1,000,000. Habang ang kanyang asawa at ang anak na lalaki ay naiwan sa isla, kung saan maaari lamang silang mabuhay ng ilang araw. Dahil sila ay nanghihina dahil sa ilang araw na hindi kumakain. Pagdating nila sa bayan ay tinawagan ni Kevin ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa opisina at sinubukang humiram ng pera sa kanila. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang bangko para i-withdraw ang pera sa transfer money na nakolekta niya. Nakakuha lamang siya ng $193,000. Si Kevin na sinubukang humiram ng pera ay nagbanta na kapag may nangyari sa kanyang asawa at anak ay hindi siya magdadalawang isip na sirain ang buhay ni Miguel. Pumayag ang mangingisda at sinabi niya kay Kevin na ilipat ang pera sa kanyang account. Pagkatapos ay pumunta sila sa daungan kung saan sila pupunta sakay ng dalawang bangka. Ngunit nang pumasok si Kevin sa wheelhouse ay kinulong siya ni Miguel sa pamamagitan ng pagkandado sa loob. Saka sinabihang sundan siya mula sa likod hanggang sa isla kung saan ang kanyang asawa at anak. Nasa kalagitnaan ng paglalakbay sinabihan ni Miguel si Kevin na lumapit sa kanyang bangka at agad niyang sinira ang bangka ni Kevin. Kaya lumubog ito nang makita niyang wala nang magawa si Kevin dahil nakakulong siya at hindi makalabas. Habang ang kaibigan ni Miguel na si Georgie na naawa kay Kevin ay sinubukang pigilan ang kilos ni Miguel. Ngunit hindi siya pinansin ni Miguel at sa halip ay sinabihan siyang huwag makialam. Si Kevin na simula nang lumubog noong mga oras na iyon ay sinubukan niyang makalabas ng buong lakas. At buti na lang at pagkatapos ng lubos na pagsusumikap ay nagtagumpay din siya upang makalabas sa bintana ng bangka. Kahit nasugatan ang kanyang binti sa mga basag na salamin ay binalot niya ito ng kanyang damit at sinubukang lumangoy ng buong lakas. Sa kabutihang palad sa ganoong pag-aalala na estado ay nagkataong may mga turistang dumaan at nagligtas sa kanya. Sa gabi nang dumating si Kevin sa lungsod na binisita siya ng isang detective na nagngangalang Detective Hadjon na tutulong sa kanya na iligtas ang kanyang pamilya. Sinabi ng pulisya sa kanya na ang paghahanap sa isla ay maaaring tumagal ng ilang linggo. Habang ang kanyang anak at asawa ay nagugutom at mabubuhay lamang hanggang sa susunod na araw. Si Hadjon ay nakipag-usap ng pribado kay Kevin. Akala niya ay nagsinungaling si Kevin sa kanya at pinatay ni Kevin ang kanyang asawa at anak para makakuha ng insurance para sa kanilang pagkamatay. Si Kevin ay nag-aalala dahil ang kanyang mag-ina ay hindi natatagal na mabuhay sa isla. Sinubukan nilang hanapin ang isla sa Google Map. May nakilala si Kevin na lalaking mahilig mangisda at sinabi sa kanya ng lalaki na ang mga isda na nahuhuli niya ay laging ibinebenta sa palengke. May ideya si Kevin na hanapin si Miguel sa palengke ng isda. Agad niyang sinabi ang kanyang ideya kay Hadjon at isang lalaking taga-American Embassy na kararating lang. Pero ayaw nilang sundin ang ideya ni Kevin dahil kulang sila sa personnel para gawin ito. Kaya gamit ang taxi ay sumugod si Kevin mag-isa sa fish market para hanapin si Miguel. Pagdating doon tinanong ni Kevin ang isang lalaki tungkol kay Miguel. Sinabi ng lalaki kung gusto niyang makakuha ng impormasyon tungkol sa isang tao ay kailangan niyang makilala ang isang nagngangalang Roger. Pagkatapos makilala si Roger ay hindi rin pala kilala ni Roger si Miguel. Dahil daan-daang mangingisda ang nasa mga bangka kaya napakahirap hanapin ang kanyang kinaroroonan. Pinayuhan siya ni Roger na pumunta sa isang bar sa port kung saan mahilig magtipon ang mangingisda. Sa gabi pagdating niya doon ay hinanap ni Kevin ang isang taong nagngangalang George na katulong ni Miguel. Nakita niya ang lalaking nagngangalang George, ngunit hindi ito ang hinahanap niya. Pagkatapos ay kinontak niya si Hadjon at nagtanong tungkol sa proseso ng paghahanap kay Miguel. Mas naging naghihinala si Hadjon kay Kevin na akala niya ay sinadya niyang tumakas sa hotel. Habang nasa taxi si Kevin na halos mawalan na ng pag-asa. Nakita niya ang tinatahing sugat sa kamay ng taxi driver na kapareho ng sugat sa stitch ni Miguel. Sinabi ng taxi driver na natahi ang peklat na ito sa isang hospital. Hiniling ni Kevin na dalhin siya sa hospital. Pagdating sa hospital, nagpanggap si Kevin na ipapagamot ang kanyang nasugatan na binti. Pagkatapos ay sinabi ni Kevin sa doktor ang lahat ng nangyari sa kanya. Pagkatapos ay humingi siya ng impormasyon tungkol sa isang mangingisda na may mga tahi sa kamay. Ayaw magbigay ng impormasyon ang doktor dahil sa mga regulasyon ng hospital na kailangang protektahan ang data ng pasyente. Ngunit si Kevin na desperado na makakuha ng impormasyon tungkol kay Miguel ay patuloy na nagpupumilit sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga larawan ng kanyang anak at asawa. Dahil sa awa ay tinulungan siya ng doktor na naiwan siya sa silid upang maghanap ng mga data. Hanggang sa wakas ay nakakuha siya ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Miguel. Matapos malaman ang kanyang address, kumuha si Kevin ng isang scalpel at pagkatapos ay nagpa siya na pumunta sa tinitirhan ni Miguel. Pagdating niya doon ay sinubukan ni Kevin na kumatok sa pinto ng bahay, ngunit dahil walang sumasagot ay pinilit itong buksan ni Kevin. Sa kanya ito tinanong kung nasaan si Miguel. Ngunit ang asawa ni Miguel ay ayaw sabihin sa kanya. Pagkatapos ni Miguel ay dumating, ngunit nagkunwaring hindi niya ito kilala.
Nakaramdam ng galit si Kevin at agad siyang binugbog nang makitang pinagbantaan siya ng asawa ni Miguel ng sibat, kaya naman matapang na kumilos si Kevin sa pamamagitan ng pag-hostage sa kanilang anak. Si Miguel na wala sa sarili ay gumamit ng spear gun at di sinasadya pinatay ang kanyang anak. Sa kasamaang palad tumagos din ang palaso sa tiyan ni Kevin. Nagalit si Miguel at sinubukang patayin si Kevin. Napilitan si Kevin na saksakin si Miguel hanggang sa mamatay gamit ang scalpel na dinala niya. Si Kevin na nawalan ng malay kanina, nagising na nakaposas sa isang hospital. Naisip ni Hadjen na lahat ng sinabi ni Kevin ay kasinungalingan para makakuha ng insurance money mula sa pagkamatay ng kanyang asawa at anak, habang hindi na siya natulungan ng mga taga-embassy dahil nahuli siya sa kasong murder. Noong dadalhin na siya, nagrebelde si Kevin at kinuha ang baril mula sa isa sa mga opisyal at hiniling niya na makalaya sa kanyang pagkakaposas, at pagkatapos noon ay tumakas siya sa ospital na nasaktan ang tiyan at binti. Sinubukan siyang pigilan ni Hadjen sa pamamagitan ng pagtutok sa kanya ng baril. Ngunit hindi ito pinansin ni Kevin at nagpatuloy sa pagtakbo palayo. Matapos makabili ng mga damit at maisuot ni Kevin ay pumunta si Kevin sa Port Information Center upang hanapin ang kinaroroonan ni George. Gamit ang numero ng bangka na nakuhanan niya ng larawan sa bahay ni Miguel. Ngunit sa kasamaang palad ang sesyon ng pag-arkila ng bangka ay natapos na. Ang ibig sabihin ay wala na si George sa daungan. Sa isang estado ng kawalan ng pag-asa nakita ni Kevin ang isang tao sa telepono. At biglang nagkaroon ng ideya at tumawag sa American Embassy na nagsasabi sa kanila na subaybayan ang kinaroroonan ni George sa pamamagitan ng kanyang telepono. At nangakong isusuko ang kanyang sarili kung makikita nila si George. Sa meeting place nakita ni Kevin si Hadjen kasama ang subordinate niya, pero wala si George kaya tinawagan niya si Hadjen. Sinabihan siya ni Hadjen na nung tinawagan si George ay takot na takot siya at pinatay agad ang phone. Kaya sigurado siya na si George ay gagawa ng paraan para makalayo. Si Hadjen ay nagtanong kay Kevin magkita sila para matulungan niya ito. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Kevin. Natatakot na mahuli si Kevin, tumakbo palayo sakay ng bus. Sa bus nakaramdam ng lungkot si Kevin dahil isinaman niya ang kanyang asawa at dahil hindi niya alam ang lokasyon ng isla. Sa gitna ng kanyang desperasyon maswerte niyang nakita si George na nakaupo sa likod ng bus. Agad siyang tinawag, ngunit si George na natakot ay agad na lumabas ng bus. Hinabol siya ni Kevin at nakiusap kay George na sabihin sa kanya ang lokasyon ng isla at nangakong hindi niya isusumbong si George sa pulis dahil inosente si George kung tutuusin. Nang marinig ni George, balak niyang lapitan si Kevin, ngunit sa kasamaang palad ay may dumating na sasakyan at nabangga siya. Tinanong ni Kevin ang lokasyon ng isla kung saan ang kanyang asawa at anak na lalaki. Sa isang mapa si George ay nagpakita ng lokasyon ng isla. Matapos malaman ang lokasyon, unang balak ni Kevin na pumunta sa daungan sa pamamagitan ng paghiram ng kotse. Gayunpaman dahil naawa siya kay George, ibinigay ang kanyang intensyon at hiniling sa may-ari ng kotse na dalhin si George sa hospital. Habang siya ay pumunta sa daungan sa pamamagitan ng pagtakbo, habang pinipigilan ang sakit sa kanyang tiyan. Nang makarating sa port nagrente si Kevin ng bangka mula sa isang binata. Ngunit humingi ang binata ng bayad na $5,000 para kunin siya. Pumayag si Kevin ngunit babayaran niya ito kinabukasan. Nang marinig tumanggi ang binata kaya pinilit lang ni Kevin na ipakita ang kanyang baril at iputok ito sa hangin para takutin siya. Kinuha ni Kevin ang kanyang bangka at agad na tumawag ang binata sa port police. Habang si Kevin ay patuloy na hinanap ang isla kung saan papunta sa kanyang asawa at kanyang anak. Nalaman ni Kevin na halos wala ng gasolina ang bangka at napuno niya ito sa harbor station. Ngunit nang siya ay nagpupuno ng gasolina ay nakita siya ng port police, kaya agad siyang tumakbo palayo. Sinubukan siyang habulin ng mga pulis at pinatigil siya. Ngunit hindi pinansin ni Kevin na gustong iligtas ang kanyang asawa at anak. Dahil doon ay napilitan siyang barilin ng mga pulis. Nang mga sandaling iyon napagtanto ni Kevin na may turtle mode ang kanyang bangka ay agad niyang inilagay ang lever hanggang sa naiwan ang mga pulis at hindi na siya maabutan. Sa wakas ay dumating si Kevin sa isla, sugatan ang kalagayan niya, sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang anak at asawa na naghihingalo. Agad niyang binigyan ng maiinom ang kanyang asawa, nang makitang hindi na humihinga ang kanyang anak ay sinubukan niyang mag-CPR sa pag-asang mailigtas ang kanyang anak. Pagkatapos noon ay dinala siya ni Kevin sa sakayan, ngunit nang si Kevin ay sinusubukang buhatin ang kanyang asawa ay bumagsak ito at nawalan ng malay dahil sa pagod. Hindi nagtagal ay dumating na ang rescue team dala ang kanilang helicopter. Lumabas na ang bangka at GPS na nagbigay daan sa team na subaybayan ang lokasyon nito. Sa wakas ay nailigtas si Kevin at ang kanyang pamilya. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.